ang ating matagal na kaibigan, anak ng Kapis. Nandito rin po si ang dating senador, and secretary, lahat na yata na hawakan mo. Mar Rojas, nandito po. Baka hindi niyo po alam niyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon yung pagsama ng Pangulo at ni former Senator Mar Rojas sa Capiz. Sabay silang namigay ng mga smuggled rice. Anong ibig sabihin nun? Okay, yung mga gustong magkatrabaho, pagkakataon nyo na ito, part-time job sa inyong mga bahay, o pwede ring full-time. Ito po ang aking anak, Johnny Macanas Jr. May panawagan, nangangailangan sila ng trabahante sa isang multinational company. Pakinggan natin siya. Magandang umaga po sa lahat. Sa mga hindi po nakahabol nung last na career orientation natin at sa mga naghahanap po ng mapapagkitaan. Welcome po kayo sa Live Different, Change the Way You Feel About Work and Life, Part 2. Via Zoom po ito, 1:30 to 2:30 p.m. this coming Saturday. Paano po makaka-join sa meeting? Register po kayo via this QR code or this link. May marireceive po kayong email at doon po makikita ninyo ang Zoom meeting ID at password para sa meeting this coming Saturday. Pwede po ito sa 18 years old pataas, kahit hindi college graduate, pwede po. And sana po sa Philippine-based po muna tayo ngayon. Sa mga naka-attend na po months and months before, this would be a newer and better company. Again po, register via this link or QR code. Check your email, install your Zoom on your phones or mobile devices, and see you po this coming Saturday. Marami pong salamat at God bless. So wag na kayong magatubili, paki-register na yung link na ipinakita ng aking anak. I tell you, hindi po kayo magsisi. Malaking kumpanya ito, magandang pasweldo, makakatulong sa inyong pamilya. Okay, so inamin ng Pangulo na very close sila ni Mar Rojas. Kahit nung binata pa sila sa New York. Bakit sila nagsama sa New York? Dahil kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dahil pinsan ni Mar Rojas, si First Lady Liza, nagsama sila doon. So, basically, may pinagsamahan. Plus, nung senador pa sila, I think, sama sila sa Senado, may ano talaga. So, ano ang ibig sabihin nitong pagsasama nilang dalawa? Binanggit nga ng Pangulo na matagal silang hindi nakita. Ngayon, nakita na. Tapos, agriculture-related pa. Namigay ng smuggled rice. Ano sa tingin nyo? May ibig sabihin ba? Ako, haka-haka ko lang ito. Yung napapanahon na talagang mag-step down si Pangulong Marcos as DE Secretary dahil dyan siya bumabagsak sa kanyang satisfaction rating. Kailangan niyang mamili ng isang permanent na DE Secretary. Yung una niyang napili, si Francisco Teo Laurel Jr., parang wrong timing. Naunahan sila ni Maharlika at billionaire.com. So, ngayon, hindi pa nila dinideny na yun ang gusto ng Pangulo. Kailang wala pang announcement. Most likely na baka yung feedback na na-receive nila is negative. Kasi nga, bilyonaryo, tapos campaign donor pa nung nakarang eleksyon. 30 million pesos ang kanyang kinontribute, masamang dating. Plus,
very clear na there is conflict of interest. Kaya sa tingin ko, testing the waters, hindi nila itutuloy yang si Francisco Tio Laurel Jr. Baka ito na si Mar Rojas kasi matagal na yang lumabas na balita. Noon pa, last year pa yan, early this year, may mga kumalat ng balita na mabibigyan ng cabinet post itong si Mar Rojas. Kasi nga, pinsan sila ni First Lady Lisa. So, ano sa tingin nyo? Itutuloy na ba yung matagal na plano ni First Lady na bigyan ng cabinet post si Mar Rojas? Kung hindi man itong DA, baka iba. Ako, malakas ang kutob ko. Because of connection ni First Lady Lisa at ni Mar Rojas, mabibigyan ng pwesto itong si Mar Rojas. So, dito na makita na yung unity pala, unti-unti nang nag-breakdown ang nangingibabaw na ito ng dilawan. Okay? So, napakalakas talaga ang influensya ni First Lady Lisa dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Okay, so ito, gusto kong i-share sa inyo yung talumpati ng Pangulo sa pag-distribute ng smuggled rice sa Capiz. Binanggit na naman niya yung kanyang resolve, ang kanyang kampanya against smuggling. Ano lang binanggit niya? Yung smuggled rice sa Zamboanga, yung dinidistribute. Binanggit niya na yan, nakakuha tayo ng bigas sa Zamboanga. Bakit hanggang ngayon wala pa siyang mabanggit, may pangalan na sino yung smuggler? Yan ang palagi kong binabantayan. Wala. Noong isang araw, nagbanggit siya ng 4 na pangalan ng warehouse, bodega. I am very dissatisfied sa ganong pronouncement ng Pangulo. Gusto ko pangalan. Wala. Habang wala siyang binabanggit na pangalan, tingin ko sa Pangulong ito malamya. Hindi totohanan ang kanyang kampanya against smuggling. Kaya dito, maririnig nyo mamaya, pinagmayabang na naman niya yung Zamboanga na nakuhang bigas. And then, may sinabi pa siya na to me, wala sa puso. Pakitang tao, sabi niya sa mga audience niya, huwag kayong mag-atubili. Kung kailangan nyo ng tulong, lumapit lang kayo sa gobyerno. Wala na yon. I do not believe him. There's no sincerity on his words. Itong Pangulo natin nung una, ganahan akong makarinig kung mag-speech. Ngayon, wala na. Nandidiri na ako. Kasi ipokrito. Hindi galing sa puso. Ito, nagmamayabang na nagdi-distribute ng bigas. Okay naman. Nakakatulong yung bigas. Kailang, dapat mo bang ipagmalaki smuggled rice? So, ganyan na po. Ang ng Pangulo ngayon, wala na. Malayo sa kanyang ipinangako na bayan babangon muli. Sige po, pakinggan natin ang speech ng Pangulo. Noong nakaraang buwan lang po, ay naghatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapisnon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli na naman po kaming nagsasanib puwersa, kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute, upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap
ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na ang pagmamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makitang maraming natutulungan ang ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din ng kaagapay. Higit sa lahat, makiluhok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga iligal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato, tulad na natimbog natin sa na-smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabatbat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa. Pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, wag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan, at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng Capiz. Magandang umaga po sa inyong lahat.